May mga nagtatanong kasi sa atin kung safety ba yung ating mga donut silicone molder sa ating oven. Mga safety ito ay niluluto nga natin ito sa oven. Sa oven natin ito sinala. So ngayon para kumpleto na yung video natin ay lagyan natin ng recipe yung ating mga chiffon donuts. So ito yung mga ingredients sa ating cake batter mixture. Meron tayong 6 na piraso ng egg yolk, 1/4 cup ng puti na asukal at half teaspoon na asin, 1/4 cup ng mantika at 1/3 cup na evaporated milk. At dito nga naglagay ako ng mga 1 teaspoon ng vanilla extract ay hindi lang naon yung ating kamera hindi lang naipakita. So pagtunaw na yung mga dry ingredients ay isalain na natin yung ating 1 in 1/4 cup na cake flour at maglagay ng 1 teaspoon baking powder. Haluin ng mabuti hanggang sa kuminis yung mixture na yung mawala na yung mga lumps. At ganito lang siya kalapot at isit aside lang muna. Dito naman tayo sa ating egg whites. So ito po yung tinatawag natin na mirang or merengue. Dito gagamit tayo ng 6 na piraso ng egg yolk at mula ito sa large na itlog. At wala akong cream of tartar kaya naglagay ako ng half teaspoon ng baking powder. At pag nag-create na ng makinis na bubbles yung ating egg whites ay unti-unti na nating ilagay yung half cup na asukal. Sa paglagay natin dito ng asukal ay tansyahin natin na medyo kumalat na medyo natunaw na yung asukal saka naman tayong maglagay ulit hanggang sa maubos. At nang naubos na yung ating asukal ay batihin lang natin ito ng mga ilan lang minuto hanggang sa maging medium stepex yung ating merang. Ayan, at ihalo na dito sa ating cake batter mixture ng 2 beses lang. Hatiin lang muna yung merang, kukuha lang muna ng kaunti at i-tempered nito. Cut and fold ng padahan-dahan until well combined. Ang maganda talaga ang alsa ng ating mirang pag yung ating attachment, yung ating bowl ay hindi basa. Dry po kailangan pag mag-prepare tayo ng ating egg whites. At yung ating egg whites ay kailangan hindi yan mahaluan ng kahit kunti or maliit na egg yolk ha. Para maganda talaga yung volume, yung alsa ng ating egg whites. At sa paghalo naman dito ay haluin lang talaga ito ng padahan-dahan at kailangan ay hindi ito ma-overmix para maganda talaga yung alsa ng ating mga At ito na ilipat na natin dito, imolde na natin dito sa ating mga silicone donut molder at ito mga hindi ko ito binanyahan na kahit ano ha, yung ating mga molder. Malinis lang ito, wala itong banya kahit ano. Ay madali lang naman itong tanggalin. Basta importante yung ating mga donut silicone molder ay dry lang, hindi lang siya basa. At yung mga tray na pinagpatungan natin ng ating silicone molder ay wala huyang tubig ha. Hindi tayo dyan naglagay ng tubig. Kasi safety talaga sa oven yung ating mga silicone molder. At kung bet mo itong silicone molder at yung icing piping bag na ginamit natin na marami na yung laman at mura lang ay lagay ko sa ating yellow basket. Click, check out nyo lang. At kung natapos na nating maimolde ay isa lang natin ito agad at kailangan ay nakapag-preheat na tayo ng ating oven bago natin ito isalang. At preheated oven 160 degrees Celsius lang sa loob ng 25 to 30 minutes lang. At gusto kong artihan yung aking mga chiffon donut kaya gagawan ko ito ng frosting. Gagamit ako dito ng ECC whipping cream. Ito mura lang ito at wala itong aftertaste. Masarap ito at mabango at sa 1 kilo nito ay marami na tayong magagamitan. Kaya kung gusto niyo ito ay check out niyo lang din. Ilagay ko yung link sa ating yellow basket. At dito nga nag-cream lang ako ng 200 grams ng ating ECC whipping cream at hanggang sa ito'y lumambot at in-scrape ko lang yung mga bandang gilid, yung ilalim para ma-scrape din yung mga pest na hindi naabot ng ating attachment. At pagkatapos nito na ito'y lumambot na, ay unti-unti kong ilagay yung 1/2 cup na maraming talaga na tubig. Gradually lang yung paglagay ng ating tubig dito ha. At nang naubos na nating nailagay lahat yung ating tubig, ay batihin lang natin ito ng mga ilan lang na minuto hanggang sa mag-volume, hanggang sa maging stable yung ating ECC whipping cream. Ito na yung ating frosting. At ang gagawin ko dito ay hatiin ko ito at maglagay ako ng sapin na 3 ounce na cupcake liner. At ito na nga, lagyan ko na ng frosting icing. At ipatong lang yung kalahati niya at lagyan ng frosting dito sa ibabaw para pang design na din. Naglagay din ako dito ng biscuits na may mga icing sa ibabaw. Mabibili lang natin ito. Ay, ito yung icing natin na nilagyan natin ng flavor chocolate. Hinati natin sa dalawa yung ating icing.